Si Angel Autumn ang kakairang lang na gold and silver medalist sa City Para Swimming World Series dyan po sa Singapore, and at the same time, she's a first timer. Kaka-qualify lang po para dito sa Paris Olympic, and fresh to fresh galing sa training na ongoing right now dito sa Pasig. Sinorpresa kita, bisita dyan ha. Angel, bate sa mga nakikinig sa Sports Co na nanonood sa atin. Hello po sa mga nanonood, magandang hapon, umaga, hapon o gabi. Hello po. And ayun. Oo, at siguro sabi ko kanina, fresh na fresh galing sa training. Of course, puspusang training para ito sa Paris Olympics. Pero let's get straight into action. Recently, nanalo ka, kakabalik lang dito sa Pilipinas, 1 gold, 1 silver. Ang 1 gold ay sa 50-meter backstroke. Ang silver ay galing sa 50-meter butterfly dito sa City Para Swimming World Series na ginanap dyan sa Singapore. So, can you give us some thoughts about dito sa inyong performance at sa itinanong mong oras dito sa inyong participation niya sa City Para Swimming World Series? So, una po sa lahat, sumali po kami sa City World Para Swimming po sa Singapore para po ma-qualify ang dalawa po naming teammate na si Ariel Joseph Alegarbes at saka po si Kuya Gary Picino. So, ang mga nagawa naman naming langoy doon ay masasabi kong mas gumanda po yung mga time namin. Mostly po kay Ariel Joseph Alegarbes kasi bumaba yung time niya. And for me naman po, since wala naman po kaming tapering, so bale, sumali po kami doon for experience na din para maging handa pa po ako sa mga laban na mga sasalihan namin this upcoming hanggang Paralympics po. So bale sa mga time ko naman po, madami po kasi akong binago hindi naman po sa madami po kaming inayos sa langoy ko since madami nga pong kailangan ayusin para mas mapabilis pa po ako. And syempre ang tawag dito, sa ginawa ko pong langoy is masasabi ko na napakagandang experience po ito sa pagpasok ng taong ito. Nakasali po kami sa isang international na laro para mas maging ready po. Ayun. Okay. How tough it was yung competition para dito sa City Para Swimming World Series? May mga nakalaban ba na of course qualified na rin para sa Paris at tinitignan mo yung mga galaw nila? Sa tingin mo, yung paghahanda nga itong tournament ito ay isa added experience na rin para pagdating na ng Paris mas preparado ka na? Opo. So, hindi po talaga biro yung paghahanda po dito sa nalalapit na Paralympics at madami pong nakita na mga Paralympian na din po sa World Series, and yung iba po ay iba't ibang class po. So bale, wala pa po akong mga nakikita doon na kasing class ko or mga kalaban ko. So basically, nakakakaba na din kasi nga hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa iba't ibang kalaban ko, iba't ibang athletes, lalo na po sa ibang bansa. So bale ngayon ay kailangan ko lang po talaga is mag-prepare pa at mag-training. Okay, 3 to 4 months na lang bago yung Paris Paralympics. Siguro ano yung mga goals ninyo? May plano bang i-exceed yung mga times na of course na itinatala mo sa bawat langoy mo dito sa mga sasalihan mong events? Pero bago yan, ano yung mga sasalihan mong events sa Paris Paralympics po? So bale, may mga events po ako na-qualify sa 200 freestyle, 50-meter backstroke, and 50-meter fly. Pero ang sasalihan ko po is 50-meter backstroke and 50-meter fly. Doon po kami magpo-focus lalo kasi doon po ako mas malapit sa world record. And of course, how's the preparations with 3 to 4 months na lang bago itong Paris? Ano nakikita mong goals and expectations sa inyong unang pagsabak? First time niyong pagsabak sa Paris Olympics, kaya kinakabahan ka na for sure. At of course, physically and mentally ready ka na para dito. Opo. So bale, para sa akin, first time ko po. Pero si Kuya Ernie naman po, veterano na at madami na pong Paralympics na nasalihan. So bale, siya na din po yung magiging guide ko po at magiging kuya, tagapagpayo, lalo na po sa Paralympics. At ano po, kailangan pa po talaga ng puspusang training and
kailangan din po i-train ang ating mental health dahil yun po ang mas nagpapalakas po sa atin, lalo na pag binigyan natin ng tiwala yung sarili po. Okay, pero umaasa ka ba na mukhang madadagdagan panlalo yung mga sasali dahil nabagit mo kanina sina AJ, si Gary Beino are also onaan para dito sa mga Paralympic berth na rin, and of course hopefully na makakasama na sa mga atleta na para-atleta na sasali dito sa Paris. That's aside nga kay Elaine Ganapin mula sa para taekwondo and the others na nagtatanggal na rin for Paris berths. Opo. So, hopefully po ma-qualify na din po yung dalawa pa po naming teammate na si RJ Alagarbes at si Kuya Gary Bihino para naman po mas malakas at mas parami pa po ang magre-representa sa bansa natin. Okay. Lastly, bumisita dito 1 or 2 weeks ago si Sir Bo Navarro. Kilala niyo si Sir Bo Navarro. Siya po yung co-founder ng PhilAm Sports at nabanggit niya sa press con na ikaw ay isa sa mga favorite athlete na yon. Dati, walang favorite athlete si Sir Bo. Pero nagbago ang tingin niya nang makita ka niya. No, napansin ka ni Bo Navarro. Ano ba yung reaction niyo? Na, of course, pati sa press ko, nabanggit na rin ang favorite athlete na yun ni Sir Bo, si Angel Otom. So, ano yung reaction, priceless reaction din sa pagkikita niya ni Sir Bo? Una po na-surprise pa talaga ako nung pagbisita niya po dito mismo. And napaahon nga po ako sa pool nun. So, nagpapasalamat po ako sa pagsuporta niya po sa akin at hindi lang po sa akin dahil sinuportahan niya po ang buong para swimming team. So, nagpapasalamat po ako kay Sir Bo Navarro and Laban Pilipinas. And of course, lastly, ang alam ko, meron pang ibang competitions na sasalian itong national team natin. Pero Paris Olympics talaga yung kinoconcentrate na yon at wala nang iba mga tune-up the competitions sa ngayon. Pero may balak ba kayo magkaroon ng foreign training camp or somewhere else? O dito ka pa rin sa Pilipinas magte-train? Ako po, wala pa pong ideya, pero siguro po sa coach po namin, siya po yung magde-decision kung saan po kami magte-training sa ngayon. Pero ngayon po ay dito po muna kami sa Ultra magte-training, kasama po yung mga teammates ko din po. Okay, Angel, ito na ang pagkakataon, oportunidad para magpasalamat sa lahat ng mga taga-suporta. And of course, 34 months na, August na yung Paris Paralympics. So, excited na tayo na makibaagi at of course, maikwento sa atin mga ka-sports corner yung journey ninyo, journey ni Ernie, journey ni Elaine at iba pang mga para-atleta na sigurado makakapasok sa Paris Olympics by God willing. Hopefully, makakakuha natin yan. So please, baka may gusto ko yung panawagan o imbitasyon o magpasalamat ka na as early as now sa mga taga-suporta. Hello po, una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa PhilSpada and sa PSC po na walang sawang pag-suporta po sa amin at sa akin at sa buong gobyerno po, no? And salamat din po sa mga taong sumusuporta sa akin, like family and friends po, lalo na sila mama at papa. Yon, maraming salamat po and hope at yung pinakaunang pinasasalamatan ko po is si God, kung saan siya po yung nagbigay sa akin ng blessing sa pagising pa lang sa umaga, sa paghinga at sa lakas na ibinigay niya po sa akin and sa opportunity. So ayun lang po. Ay, UP pala, UP! Ay! Yung UP VSD po, marami pong salamat sa inyo, kila Tita Maydel, sa coaches ko po, si Coach Marichi and si Coach Jenny Guerrero po. Hello po! At of course, ang mga national teammates, baka makalimutan. Yung of course, mga kasama nyo sa training. Opo, teammates ko and coaches. Ayun. So, Angel, it's nice to have you on our program. 2 beses tayo, 3 beses tayo nagkita. Una sa PSA Forum, PSA Awards, tapos Women in Sports Awards, nag-uusap tayo, pero dito, in action na. At sa mismong training tayo mag-uusap. And we look forward, hopefully, sa mga susunod na araw, balitaan nyo kami. And of course, we're praying. And of course, we're glad that we supported your journey sa inyong pagtaak nga sa inyong landas na magkaroon tayo ng medal ang Pilipinas pagdating na ng Paris Olympics. So thank you so much and have a great day po and God bless po. Salamat po. Okay.